Bilang pagtaguyod sa freedom of navigation, nagsagawa ng surveillance flight ang US Navy sa may West Philippine Sea. Mula Himpapawid, kita ang mga barko ng Pilipinas na sinusundan ng mga barko ng China. Hindi rin nakaligtas ang eroplano ng Amerika sa pag-radio challenge ng China. Nakatutok si Chino Gaston. Lula ng P-8 Poseidon aircraft, lumipad ng US Navy kasama ang mga miyembro ng media sa bahagi ng Baho de Masinloc. Ang P-8 Poseidon ay isang uri ng military aircraft na walang sandata at ang tanging misyon ay kumalap ng impormasyon sa dagat, kalupaan o himpapawid. Ilang beses na mataan ng P-8 na ito ng US Navy tuwing nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin at kapag nanggigipit at nangwa-water cannon ng Chinese laban sa Philippine Coast Guard at mga barko ng BFAR. Mula Himpapawid, nakita at na-monitor ng US Navy ang mga barko ng China Coast Guard, warships ng Chinese Navy na sumusunod sa mga barko ng BFAR at Philippine Coast Guard sa misyon nitong hatiran ng krudo at supply ang mga Pilipinong mangingisda sa Bahura. Pero dahil classified na mga imahe at video na nakukuha ng eroplano, mahigpit na ipinagbawal na makunan ito ng mga kamera ng media. Whether it's our ships or our aircraft, it's nearly daily, right? So wherever international airspaces or international waters, we intend to fly consistently through those areas to help support that free and open Indo-Pacific. Habang lumilipad malapit sa Baho de Masinloc, walang tigil ang ginagawang pagmamasid at monitoring ng crew ng P-8 Poseidon na makikita nyo dito sa ating tagiliran. At gamit nila yung mga cameras at iba pang surveillance equipment na dala ng eroplano. Ilang beses nag-radio challenge ang Chinese Air Force sa P-8 Poseidon pero sanay na raw dito ang mga taga-US Navy. Narinig din ang pag-radio challenge ng Chinese Air Force sa isang eroplano ng BFAR. So I would say there's never any apprehensiveness that is applied to us. We go out there and we execute our mission effectively and we do our best to maintain the freedom and the security of the international waterways and the airspace. Isa sa mga crew ng eroplano, si Ken Garandang, ng tatay ay isang Pilipino mula Olongapo City. There are a couple of Chinese military ships out there, some Chinese Coast Guard ships out there, and then obviously you see some of the Filipino ships out there as well. We're right off the coast of Scarborough Shoal. Bukod sa radar at camera, may kakayahan ding maglaglag ng mga sonar buoy ang eroplano para ma-detect naman ang mga submarine sa ilalim ng dagat. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras. Sinagot ng Malacanang ang pahayag ni Vice President Sara Duterte kaugnay sa panawagan ng kanilang mga taga-suporta sa the Netherlands na magbitiw sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos. Kung pinag-resign po nila ang Pangulo, sino po ba ang makikinabang? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Inalmahan din ng palasyo ang pahayag ng bise na di umano. Ipinapakita ng Pangulo sa taong bayan na maayos siyang mag-isip at kaya niyang mamuno. Paano po natin masasabi ito? Kung ang pinapailan po natin ay ang batas. At very transparent po tayo sa anumang mga transaksyon. Hindi po mas kakayanin ng isang tao na mamuno, na maraming inililihim, maraming itinatago, at hindi nagpapakita ng anumang dokumento, more particularly about the funds. Matapos ang sunod-sunod na rollback sa presyo ng produktong petrolyo, taas presyo ang aasahan ng mga motorista bukas. 40 sentimo ang itataas ng presyo ng kada litro ng diesel, habang piso at 10 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng gasolina. Tataas din ng 40 sentimo ang presyo ng kada litro ng kerosene. Hindi pa naglalabas ng anunsyo ang iba pang kumpanya ng langis. Good news naman sa sports, gumawa ng kasaysayan ang Pinay tennis star na si Alex Yala. Iyan ay matapos niyang talunin ang world number 5 na si Madison Keys sa ikatlong round ng Miami Open. Ginulantang ni Yala ang American tennis player at Australian Open champion sa final score na 6-4, 6-2. Si Yala ang kauna-unahang Pinay na tumalo sa World Top 10 sa women's tennis. Dahil sa kanyang panalo, pasok na si Yala sa Final 16 ng Miami Open. Sunod niyang makakalaban ang pambato ng Spain para makakuha ng spot sa quarterfinals.
Ika nga sa isang kanta, magtanim ay di biro. Pero ang pagiging plantito o plantita, kayang-kaya raw ma-achieve sa tulong ng imbensyon ng mga estudyante para sa hydroponic plants. Tara, let's change the game! Marami na ang naiingganyong magtanim. Sa iba, ito ay hobby. May iba naman na nagtatanim para may kainin. Marami na ring paraan ng pagtatanim kahit sa mga lugar na walang lupa at sapat na space, gaya ng pagtatanim ng hydroponic plants. Pero hindi ito madali, metikuloso at mabusisi ang proseso. Ika nga, high maintenance. Para mas mapadali ang pagtatanim using hydroponics, nabuo ang Temp Hydroponics. Ang Temp Hydroponics ay isang imbensyon na dinisenyo para ma-monitor ang temperature at pH level ng mga hydroponic plants o yung mga halaman na nabubuhay sa tubig. At kahit wala kang green thumb, mamomonitor mo ang status ng crop na iyong itinanim para makuha ang kailangang nutrients at maging maayos ang kanilang paglaki. Dinevelop ito nila Caleb, Luis at Gian ng Kolehiyo de San Juan de Letran. Mga kapuso, kasama natin ngayon ang team na gumawa ng Temp Hydroponics. Our prototype is very useful for communities where there's little space available. Our prototype is small and is very accessible to many. You can just place it in a window or in just a table. Sige, walk me through the invention. How does it work? So this is the temperature sensor, sir. Wow, nice. And it's also powered by power outlet. You can also use power bank for it. So currently, sir, the temperature that is being read is not optimal for the plants. We modified the temperature so that it would perfectly fit for lettuce plants. So the ideal temperature for this would be 17 to 24 Celsius. So if it's too low, it would light up the blue LEDs. If it's too high, it would light up the red LED. If it's optimal, both LEDs would turn off. Another important part of this invention is the pH sensor that would monitor the alkalinity and acidity of the water. It is very important na yung water natin is hindi siya maapektuhan nung pH level nung ating crops. Kumbaga, hindi pwedeng masyado mataas yung pagka-mineral or alkalinity neto or yung acidity neto hindi pwedeng maging mataas o masyado mababa. But wait, there's more! Ang Temp Hydroponics can also monitor water impurities through the electric conductivity sensor. Ang imbensyong ito, hindi basta-basta. Ang kanilang team kasi, metikuloso itong pinag-aralan. Ang challenges po lang po sa akin ay yung pag-calibrate po ng mga sensors. Medyo kailangan kasi po ng mathematical equation para po ma-calibrate siya. Pero simula pa lang daw ito ng kanilang journey bilang young inventors. Ang kanilang prototype, magle-level up pa. Gusto rin po namin sana i-automated na po yung paglalagay ng mga nutrients sa aming prototype para kunyari po, pag umaalis yung mga homeowners sa bahay nila, automatic na po siya maglalagay ng mga nutrients na need ng mga plants para po hindi agad mamatay mga plants habang away po sila sa home. At ayun na nga mga kapuso, isa na namang innovation na makakapagbigay ng convenience dun sa mga taong may green thumb, pati na rin dun sa mga merong interest na magtanim. Para sa GMA Integrated News, ako si Martin Javier, changing the game! After ng success ng Widow's War, panibagong hulaan ang tiyak na magpapasakit ng ulo ng mga kapuso sa GMA Prime. Mamaya na po ang World TV premiere ng bagong mystery murder series na Slay, kung saan pinuri ang pagganap ni Derek Monasterio. Makichika kay Lars Santiago. Fire is an energy. Guwapo at matipuno. Pero saksakan naman ng red flag. Ngayong gabi, magsisimula na ang hulaan kung sino ang pumatay sa sikat na fitness influencer na si Zach na sinunog ng buhay. Fire, the most powerful and mysterious element. Wala itong kinikilala kahit ano pa yan, kahit sino pa yan, kahit ako. Marami nga ang nagulat kay Derek Monasterio
sa ipinakita niyang husay sa pagganap sa bagong mystery murder series ng GMA na Slay na mapapanood na mamaya 9:25 ng gabi sa GMA Prime. Ang ginawa ko sa kanya is meron siyang parang troubled past, meron siyang dark past. Yun yung binuo kong backstory ko para like lumabas siya pag medyo binubuli ko na yung mga girls. Tila naging effective naman dahil kapag sa harap ng kamera, ramdam yan ng kanyang co-actors na sina Gabby Garcia, Mikey Quintos, Isabel Ortega at Julian San Jose na mapagbibintangan ang role sa krimen. Nakakatakot talaga si Zach. As in, we all have our specific na moments na talagang magpupush sa characters namin. Parang nakakapanibago kasi it's not the usual Derek that we know, that we see. Pinaka natakot ako sa kanya, actually hindi sa set eh. When we were doing the workshops pa. My character kasi towards Zach, hindi siya takot kay Zach. They complement each other when it comes to being strong. Maging si GMA Senior Vice President, Attorney Annette Gozon Valdez, nagbigay ng favorable reaction sa ipinakitang husay ni Derek. Of course, si Derek nga, hindi kami nagkamali sa pagcast sa kanya. Lahat sila, they delivered so well. First time niyang sinabi sa akin yun after 15 years. So nakakatawa, nakaka-emotional. Ang saya sa feeling na hindi naman talaga ako yung bida rito pero parang ako yung bida. Ganun yung feeling. Lars Santiago, updated sa showbiz happening. And that's my chika this Monday night. Sa ngalan ni Ia Arellano, ako po si Patricia Tumulak. Miss Mel, Miss Vicky, Sir Emil. Thanks, Pat. Salamat sa iyo, Pat. Thanks, Pat. At yan ang mga balita ngayong Lunes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangit. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.